Okay, kausapin po natin si Secretary Robredo ng DILG. Secretary Robredo, magandang gabi po, Secretary Sir. Magandang gabi, Erwin, Ben, Rafi. Magandang gabi po sa lahat. Opo, Sir. Sir, ito pong problema namin, pangalawang beses na nilapit sa amin. Yung pong mining unang-una po sa Pangasinan at sa pangalawa po sa Camarines Norte, yung pong DNR, meron na pong season disease order, talagang pinapatigil po. However, yung mga gobernador po doon, meron po silang mga binibigyan ng mga rason, technical, para ay pa rin po mapatigil. Baka sa pamamagitan po ninyo, ng inyong tanggapan, coordinate po kayo sa DNR, once and for all, mapatigil na po ito dahil po yung mga residente ron talagang umiiyak na po sa reklamo, especially po yung mga mangingisda. Sir, dahil nalalaso na po yung mga kalikasan nun, pati mga farmers, sir. Una po, hingi namin yung written copy ng written order sa DNR, hindi lang po sa Camarines Norte, Opo. sa Pangasinan, sa Cagayan, Opo. at kung saan pa man. Opo. Kung hindi po i-enforce ng LGU, ipapa-enforce ko na sa pulis. Sir, Secretary si Ben Tulfo, nasabi ho sa amin ni Secretary Ramon Pahe ng unang interview namin dito na may utos na rin si Pinoy hinggil yun sa mga small-scale mining, yung magmimina dyan, na pinatitigil na. Pero ginagawang rason ng mga nasa provincial government, etong kanilang mga kunting technicalities dyan, paano ho ngayon dito? Kaya niyo ho ba itong kunin na lamang sa tanggapan ni Secretary Ramon Pahe? Una po, wala kaming kapangyarihan magsabi na sasapahan. Kami po mag-i-enforce lang. Okay. Okay. Kailangan po namin yung written order. Okay. Ang pangalawa, yung mga detalye po ng hindi pagkakaunawaan sa lokal, siguro po i-settle pagkatapos sumunod sa order. Hindi po maaari na dahil sa technicality, dahil hindi ipapasunod yung order, papasunod po namin yung order pagkatapos pag-usapan yung technicality. Kasi Secretary, ang nangyari ho dito, unahin ko po, yung sa Lingayen, Pangasinan, yung black sand mining ay nag-issue na po ng cease and desist. Ang ginawa lamang po ni Governor Espino, abay lumipat po ng barangay. Tinago po sa taong bayan yung pagmimina, pero nahuli pa rin po namin. Yung sa Pakarakalig, ganun din ho. May cease and desist order na yung DNR. Ay tuloy-tuloy pa rin ho. Nangangamatay yung mga isda, Secretary. So we think kailangan lang siguro ng ngipin ng DNR, siguro nga po sa pamagitan ng DILG, ng PNP, ma-execute po itong cease and desist order. At mukhang sinusubukan po ng dalawang magigiting nating gobernador, si Governor Talyado at saka Governor Espino, yung kautusan ng DNR. Makikipag-ugnayan po kami sa DNR Agaran at tingin na po namin nga yung copy ng mga order. Okay. Kami po mag-i-enforce lang. Walang pili-pili kung sino po Katamaan. pinagputos sa sara-sara. Ayun. Sige po, asahan po namin. Maraming salamat po, Secretary Robredo. Sir, magandang gabi po, sir. Magandang gabi rin. Yes, sir. Dito sa Tito, ang inyong reklamo agad namin na-aksyonan. Isa na naman barangay chairman ang inireklamo dito sa amin. Ito ay si Jose Lacatan ng barangay 99 Zone 59, District 6, Santa Mesa, Maynila. Subok sa amin ni Kagawad ni Dita Alviso, napunta ang budget ng footbridge na dapat sanay para sa multipurpose hall ng barangay. Bukod sa maling paggamit ng budget ng barangay, pinigroso daw ang pinagagawang footbridge ni Cap. Katunayan, may nakuryente ng araw sa nasabing deadly na tulay. Magandang gabi po, madam. Magandang gabi po, sir. Bakit po matigas ang ulo ni Captain, ni barangay chairman? Yun nga po ang hindi namin malaman dahil dalawang city engineer na ang nag-order ng demolition order noong October Laban din sa footbridge 17 na ito, laban sa footbridge. At mismong si Mayor Lim nagsabi na ipatigil at igibain. Doon lang po kami dahil hanggang ngayon 17 pa yung nakalagay sa demolition order. Hanggang ngayon, walang acetylene daw po ang demolition. Paano ko sa inyo matol? Explain ko lang, kita mo yung picture, no? Si chairman gumawa ng footbridge na may tulay akyat, papunta footbridge, tapos yung footbridge diretso sa second floor ng barangay hall. May maganda. Tapos Hindi ka. bumaba yung mga tao sa barangay hall. Pwede naman pumasok din sa pinto tapos akyat na lang. So gumawa siya ng footbridge para mayroon na mapaglagay yung budget na pera. Kita mo, parang walang silbi. Ayan, kausapin natin si Captain. Kapitan, magandang hapon po. Kapitan, sir, boss, chief. Magandang hapon din po. Chairman, bakit po meron ng order yung si Mayor, maging po yung engineer's office ni Mayor Lim, na gibain na po yung footbridge na yan. Matigas pa rin po yung inyong ulo, kokote, ika nga, at ayaw nyo pa rin po talagang bakasin niya.
Hindi po ganito po yan. Ito po ay mayroon po kaming resolusyon. Aprobado po at pirmado ng 6 ko pong kagawad. Yung isa ko pong kagawad na pumunta po dyan, nagre-reklamo, ay hindi lang po nasunod ang kanyang gusto. Aha. At Okay, basta sa mo umulitin ka lang ito. ninyo, Sige. yung kagawad ko po diyang pumunta, dati ko pong treasurer po yan. Tumakbo po nung nakaraan, dahil tinanggal ko po yan, tumakbo pong chairman po yan. Ano mo umulitin ka lang pala, ma'am? O, ay, bakit ganun, ma'am? Opo, ngayon po, talagang ginagawa na lang po nila ako ng paraan sa pamumuno po ng ating kagawad, Edita Albiso. Then last term ko na po bilang punong barangay. Oho. Oh, Tolben. Chairman, linawin muna natin bago kayo mauwi sa politika. Baka magkawalaan tayo, no? Yes, sir. Itong resolution ninyo, wa-effect yan sa kautusan ng lungsod na dapat kinakailangan kumuha kayo ng permit. Sino ba ang mataas? Ikaw o si Mayor, konseho ng Mayor ninyo ng Maynila, konseho mo sa barangay? Ito po, sir, yung aming Hindi, sagutin mo ako. property po to ng city government. Kaya nga, sagutin mo ako. Alin ang mataas? Konseho mo, konseho ni Mayor Lim, yung konsehal na pangkalahatan sa Maynila o sa barangay mo lamang? Kung sa party po sa pag-usapan yung mataas, mataas po yung city Ayun. council po. Sundin mo yung utos ni Mayor Lim, yung mayor mo. Tsaka, isa pa, Kap. Yes, sir. Kapitan, si Erwin Tulfo. Hindi ba may tinatawag tayong technical malversation pag yung pondo nakalaan sa isang proyekto, kagaya po ng pagpapagawa ng barangay hall, ililipat mo sa multipurpose, ililipat mo sa footbridge, technical malversation yung Kap. Dapat humingi ka muna ng advice o humingi ka muna ng request sa DBM para magawan ho yan. Hindi po pwedeng porket ibinigay sa barangay dahil ang request mo ay para sa multipurpose, tapos gagawin mong footbridge, technical malversation ho yan. Hindi mo ba nalalaman yun? Ay, ito po, sir, mayroon po kami resolution at pinarisin Hindi yung resolution sa chairman Hindi po resolution, sir Doon po yung kinukuha sa DBM, sir. Hindi mo makukuha sa relasyon. Anyway, Chairman, ito lang po gagawin natin. Tatawagan po namin si Mayor Lim. Total, meron na palang order dito kay sa Manila City Hall. Nagibain yan, matigas na ulo mo, sa gusto mo, i-enforce po ito ng Manila City Hall. Anong magagawa mo pa? Kailangan siguro ni Chairman dyan, Rafi, relocation na, hindi resolution. Relocation. I-relocate mo na. Chairman, last, Chairman, makinig ka. So, slow motion, Chairman, kung meron kang ballpen papel, sulat mo ito, Chairman. Okay? Tatawagan po namin si Mayor Lim at yung kanyang engineering office para implement na po itong demolition order, gigiban yung footbridge, kapag ikay papalag-palag, babatutain kayo ng mga tauhan ng engineer's office. Okay. Sa makatuwid, Naman po, unang-una po kayo napapasalamat dahil pinakinggan at binigyan ng pagkakataon na mapapakinggan rin po yung aming Kaya nga sinabi ko, baka politika, yan, binigyan kita pagkakataon, namumulit ka kalubang. Paano ako namumulitik ako nga yung delikado ngayon dahil nag-iisa ako, marami Okay. sila. okay, sige. Sige. Di ba, Kap, tatawagan na namin si Mayor. Sige po, sige po. Salamat, Kap, sa Maraming pag-usap salamat namin. din po sa pagbigay niyo po ng pagkakataon sa amin. Magandang at gabi po, Kap. napakinggan din po yung aming panig. Maraming salamat po. Buti, baka nagkaroon muna sila ng resolusyon bago tayo kinausap. Papayag ba kayo na kausapin ko yung T3? Oo nga, no? Sabi, sige, kausapin natin para magbigay yung sign. Ma'am, kausapin lang po namin si Mayor Lim. Mayor Lim. Siyempre, ma'am, kikilos yan, yung tanggapan ni Mayor Lim. Dahil meron naman kautusan na talagang pinapademolish ng bridge na, footbridge. Okay? Sige po. Babala, huwag paloloko. Mag-ingat, magbantay. Modus. Dito sa modus ng bawat estilo ng kawatan naming tatalupan, gaya ng estilo ng isang kawatan, ang racket ay manloko ng barangay officials, si Moko nabitag ng T3. Mga kapatid, ingat lang sa pagiging sobrang mawain at matulungin. Baka ikaw ay susunod na target ng grupo ng mga hut-huterong ito. Si Dolores Santos, barangay chairwoman ng Tarcan, Baliwag, Bulacan. Sa 6 ng Nobyembre nang bumisita kay Kapitana isang John Emerson Parfan. Pakilala nito, estudyante raw sa Universidad ng Pilipinas sa Quezon City. Ang sadya raw ni John kay Kapitana, humingi ng tulong pinansyal para sa kanilang samahan. Sinabi niya na mag-sponsor bawat barangay ng 2 estudyante para kumuha ng upkat. Dahil sa awa, bukal sa loob ng nagbigay ng pera si Kapitana. Pagkalipas ng ilang araw, muling bumalik si John sa barangay hall ni Kapitana. Sa pagkakataong ito, iba naman ang drama ng Kulokoy. Ang kanyang hinihinging tulong meron ng presyo. 6 na raang piso raw para sa samahan itong na-hold up. Nung inalok ko siya na puntahan namin, ayaw niya. Sabi niya, bigyan ko na lang siya ng pamasahe.
Nang mag-imbestiga si Kapitana, natuklasan niyang ginogoyo lang pala siya ng mokong na si John. 7 barangay chairman na pala ang kumagat sa paawang estilo ng kanyang panloloko. Agad dumiretso sa Baliwag Police Station si Dolores. Dito, ikinasa ang isang entrapment operation. Timbog ang huthuterong si John Emerson Parfan. Himas rehas ang inabot ni John, subalit agad nakapagpiyansa din ang honghang. Kaya babala sa publiko, ang suspect na si John pagala-gala na naman. Tandaang maigi ang estilo ng kanyang modus nang hindi ka mabiktima. Bago tayo magtapos mga tol, kumusta na natin ang mga balita ang abangan nyo sa aksyon? Miss Cheryl, anong malaking balita ngayon? Mr. B, usap-usapan ngayon na ang tila malamyang hero's welcome para kay Manny Pacquiao. Mismong si Pacman ay tuloy aminado siyang may kasalanan siya sa pagkadismaya ng marami niyang fans. At may update din tayo sa kaso at kalagayan ni dating Pangulong Arroyo. At may eksklusibong kuha rin tayo sa isang therapy session ni Janelle Manahan sa Asian Hospital kung saan ikinwento niya sa News 5 na may problema nga sa pamilya ni Ramjen Revilla. So Erwin, tara't aksyon na. May masingit lang ako doon. Sa Balitaan Tapat bukas, yung sa Spotlight, i-feature yung asawa ni Robin Padilla, si Mariel Rodriguez. Meron doon naliligo. Si Mariel Rodriguez, pero si Robin Padilla kumuha. Hindi pinapasok yung mga cameraman natin. Hindi, sa ano ito, Spotlight sa showbiz. Showbiz. Mahina ka, mas malakas ka, Balitaan Tapat. Bukas na nga 11:30. Ano siya rin? Kami naka-scope. Nasa bathtub, naliligo si Mariel, sexy. Pero ang kumuha, si Robin. Sa Spotlight. Bukas yan, 11:30. Kaya mag-ingat kayong tatlo, baka kayo ang makuna ng naliligo. Delikado. Wag. Okay, salamat, Cheryl. Susunod na po ang aksyon. Huwag kayong BB2. Bago kami magtapos, taos-puso pong kaming nakikiramay ay yung buong buo ng programang T3 sa kapatid naming si Mr. Edward Navarrete. Siya po yung PM dito, production manager na mayapa na po. Nasa kabilang buhay na po yung kanyang misis nung biyernes pa po, November 18, 2011. Paring Edward, nakikiramay po kami. Ang kanya pong misis ay si Roselia, na ngayon po ay kapilang natin Panginoon at 30 nasa siya, Arlington. Sa Wednesday at ang cremation. Wednesday, Ang aming pakikiramay. Okay, yan po ang 30 minutong aksyon. Ora mismo ako po si Rafi Tulfo. Magandang hapon at magandang gabi. Salamat sa iyong pagtitiwala, Ben Tulfo. Ako naman po, Sir Erwin Tulfo, para sa inyong mga reklamo, tumawag lamang po sa T3 hotline 0918-933-T3T3 o 0918-983-8383. Hanggang bukas, mga kapatid, ito ang Pader na Serbisyo Publiko T3. Ang bumaga, di ba?